Napakasarap magpuri. Amen. Amen po ba? Aba, parang isa lang nag-amen. Masarap po ba magpuri sa Diyos? Amen. Praise God. No, kulang pa ho ang oras para tayo ay mag-free flow dito. At daman-dama ko po yung presensya ng Panginoon dito sa kalagitnaan. At talagang wala kang magagawa kundi magpakumbaba, wala kang magagawa kundi magpayakap sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Can we give the Lord a best clap of praise? Yung malakas na palakpak. Hallelujah! Amen. Purihin ng Diyos. Praise God. Today, ang sabi po nga po, ito po yung ating Bible, National Bible Month, no? Ang ating itong buwan na to. At we're going to celebrate this, not just to celebrate or have fun, kundi talagang kailangan natin magtrabaho at gagampanan natin ang ating mga tungkulin bilang mga mananampalataya at nakakilala sa ating Panginoon. So mamaya po, wala pong uuwi dahil sasamahan nyo kami bilang mga church, bilang mga followers, believers of Jesus Christ. Tayo po'y lalabas dyan sa ating mga kapitbahay sa lugar na yan upang tayo mag-evangelize, upang tayo ay mamigay ng mga tracts. Ito po, madami po tayo ipamimigay, mga reading materials, gospel tracts, and Bibles sa mga tao dahil dapat nga po araw-araw nating ginagawa ito. Amen? Hindi lang kapag Bible Month, hindi lang kapag sinabi lang o programa ng church. Dapat po ito ang programa nating lahat dahil ito ang programa ng Diyos. Ang purpose kaya po marito ang Panginoon Jesus upang ipangaral ang kaligtasan. Tama po ba? So gawin natin agenda sa buhay natin to araw-araw. No? Saan man tayo pumunta, sa trabaho, palagi tatawing isipin na maibahagi natin ang salita ng ating Panginoon. Praise God. So dahil ito po ang ating ang theme ngayon is God's Word, Source of Hope. Ang salita ng Diyos ay ang ating tanging pag-asa at inaasahan nating lahat. No? At kaya nga po sabi dito, kung ito ang pag-asa nating lahat, walang iba kundi ang ating Panginoon, walang iba kundi ang Kanyang salita. Now, kapag merong tayong pag-asa sa Kanyang salita, nagkakaisa ang bawat isa. There is harmony, obedience, peace, and empowerment for individuals, families, and nations. Tama po ba? Tama po ba? Kaya po, ang sabi ng Romans chapter 15, sa ating salita ng Panginoon, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga sinabi ang salita ng Diyos ay ang ating pag-asa. At kung walang salita ng Diyos, kung wala siyang binitawan ng mga pangako at salita, wala na tayong aasahan pa sa mundong ito. Nabubuhay tayo sa kawalan. Mabubuhay tayo na walang patutunguhan, na walang silbi ang buhay natin. Pero dahil ang Panginoon ay pumarito, nagkatawan tao, ang sabi sa kanyang salita, na simula pa lamang ay ang salita ay naroon na. Amen po ba? At ang salita ay nagkatawan tao and He dwell among us. At yung salitang yon na sa simula pa lamang ay pumarito at nakasama natin, no other than Jesus Christ ang siyang nakasama natin. Amen? So in Romans chapter 15 and verse 4, basahin po natin, mabilis lamang po tayo ngayon dahil lalabas nga po tayo para mag-evangelize. So, okay, so please bear with me in Romans chapter 15 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lahat po tayo. Ready? Go. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Amen? Palakpakan nga po natin ng Diyos sa kanyang buhay na salita. Sinabi ng ating Panginoon yon na ang salita na to, lahat ng salita na to dito sa Bible ay nasulat for our instruction. Amen? Kung paano ang tao dapat nabubuhay at namumuhay.
No, dapat may instruction. Isipin mo sa loob ng bahay na kumikilos kayo na wala man lang guide, walang guidance o kaya sa trabaho ninyo, kanya-kanyang trabaho. Di ba chaos yun? Tama po ba? Ang gulo-gulo. So kaya nga po, ang sabi ng Panginoon, for our peace, for harmony, para sa kapayapaan ng pamilya, ng ating bansa, dapat daw po ang salita na ito ay ginagamit, binabasa, ito daw po yung instruction ng Diyos na nakasulat dito. At sabi doon that through endurance, through the encouragement of the scriptures, we might have hope. No, sabi, ikatututo natin ito sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob. No, kung paano ba tayo mabubuhay, paano tayo magtitiis, no? Amen po ba? Kasi sa mundong ito, wala ka na atang matatakbuhan na para maging hayahayang buhay mo, no? Kundi ang Panginoon. Sa pagtuturo, sa pagtutuwid, and encouragement, ikaw'y nangihina. There are times, so mas madalas ikaw'y nadi-discourage. Amen. Ayaw mo na. Gusto mo nang bumitaw, sabi doon. No? Pero anong sabi doon? Ito ang salita ng Diyos ay magbibigay ng encouragement at pag-asa. Amen? Sino ba dito ang nais na magkaroon ng pag-asa ang kanyang buhay? Kayo po ba may inaasahan o wala? May inaasahan po ba kayo? Gusto niyo po bang mangyari yon? Gusto niyo po bang maganap yon? Makinig tayo sa kanyang salita at itong magbibigay ng direksyon at gabay sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next, in Lamentation, pwede po ba natin basahin ang Lamentation chapter 3, 21 to 26? Okay, ready? Go. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya akong magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti, mangnalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan. Sino daw po? Sino daw po? Si Yahweh ang may dala. Kanino daw tayo magtitiwala? Kay Yahweh ang siyang may dala ng lahat ng ating pangangailangan. Pag sa tao ka nagtiwala, nganga. No? Pag sa tao ka nagtiwala, sinabi niya, okay, sige, bukas na bukas din. No? Pagbalik mo, nganga. Amen? Pag sa tao tayo nagtiwala, madi-disappoint ka. Pag sa tao ka umasa, babagsak ka. Pag sa tao ka tumingin, kahit dito sa mga sino man, dito leader workers sa ating simbahan, talagang babagsak ka. Amen? Manghihina ka. Pero sabi doon, sa ating mga buhay, itinuturo ng Panginoon, ang Diyos lamang ang ating pag-asa. Amen? I hope, sabi doon, I have hope in the Lord, because the steadfast love of the Lord, ang pag-asa mo sa Diyos, dahil ang steadfast love ng Diyos ay hindi kumukupas. Ang tao, ngayon mahal ka, bukas mura na. Ibig ko sabihin, ngayon mahal ka niya, bukas bawas na. Bakit? Kasi meron kang ginawang mali eh. Tama po ba? Tama po ba ako? Kapag ang isang tao may ginawang mali sa'yo, nababawasan na yung love. Kasi nga bad ka eh. Kasi nga salbahe ka eh. Kasi nga ganun ang ginawa mo eh. So nababawasan. Pero sa Panginoon, kita mo, kabaligtaran, kahit na tayo nagkakasala, nababawasan ba ang pag-ibig ng Diyos? Nababasi ba ang pag-ibig ng Diyos kaya mahal ka niya kasi mabait ka? Hindi po. Kasi nga salbahe tayo.
Amen? Kasi nga makasalanan tayo, kaya minahal ka ng lubos ng Panginoon at hindi yun nagmamaliw. Yung ngayon ang love niya, yung love niya noon, ngayon, hanggang sa susunod pang panahon, kahit anong mangyari sa iyo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. So saan ka pa aasa, kundi sa pag-ibig ng Panginoon? Sabi doon, His mercy never come to an end, yung awa niya. Ngayon, naaawa ka lang. Ngayon lang tutulungan kita. Kawawa ka naman. Wala kang pambili ng bigas. Wala kang kakainin. Okay, hanggang ngayon na lang yan Bukas maghanap ka, punta ka kay Sister Nancy. Amen? O bukas doon ka naman kay Sister Evelyn. Bakit? No? Kasi yung habag mo, pang mundo lang yun Pang dito lang. Amen? Naintindihan niyo po ba kung gaano kadakila yung mercy ng Lord? Ang mercy ng Lord sa atin, walang katapusan. Hello? Walang hanggang, walang end. Hanggang sa dulo ng buhay mo, kahahabagan ka ng Diyos. Lahat po ba tayo kinahabagan ng Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon. And they are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen? Palaging bago. Hindi po ito pangat. No? Pangatlo, pangalawa, pangatlo. Kundi ang pag-ibig niya fresh. Palagi. Kaya sino pong natutuwa kapag nagigising ng umaga? Amen. O nagigising ng gabi, syempre naman yung mga nag-call center. Amen. Nagpapasalamat tayo. They are new every morning. Na-imagine yun, paggising nyo, Lord, thank you, Lord. Great is thy faithfulness. Laging bago. Ikaw ba naman, kakain ka ng medyo panis-panis na? Hindi Mas gusto mo mainit-init na luto. Amen? Parang pandesal lang yan Ang pandesal lang sarap, kainin sa mainit na kape. Tama po ba? Ang biyaya ng Diyos, mainit pa sa kape. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang katapatan ng Diyos. Grabe, walang hanggan. Walang katapusan. At palaging hindi ito nababase sa pag-uugali natin. Ang faithful ng Diyos hindi nababase sa anuman ang ginawa mo. Kasi tapat nga ang Diyos Nag-iisa lamang siyang Diyos. Hindi katulad natin. Amen? So sabi doon, therefore I will hope in Him. The Lord is good to those who wait for Him. To my soul who seeks Him, it is good the one should wait quietly for the salvation of the Lord. Now, meron po dito, pag sinabi po yung hope, hope is a vital for our soul. Without it, life becomes overwhelming. When the world feels chaotic, when people struggles, kapag tayo dumanas sa mga iba't ibang pagsubok sa buhay natin, o krisis sa buhay natin, o confusion man ito, na marami tayong mga question sa buhay natin. Sabi, where do we find hope? Saan ka ngayon pupunta, kapatid? Saan ka ngayon tutungo para lang magkaroon ka ng pag-asa? Walang iba kundi sa Diyos. Buksan ang Biblia, basahin ang kanyang salita. Dahil narito ang sabi, our ultimate source of hope, no other than the Word of God. Amen po ba? Kayo po ba meron pa rin mga Bible? Amen, mga ganito? Oo. Okay lang po yun, nasa cellphone, may gadget. Pag medyo na yung mata mo, maganda nga naman talaga kapag nasa gadget kasi na-zoom. Pero ang importante, ang salita ng Diyos palagi ay ating inaaral. Now, ang sabi dito, God's Word is the ultimate source of hope. Kaya yung binasa natin kanina sa Romans 15, it tells us that the Scripture were written to instruct us. Paggising mo pa lamang sa umaga, Lord, excited ako. Ganun po ba tayo? Paggising sa umaga, Lord, excited ako. Ano kaya ang salita mo sa akin? Lord, ano kaya ang bilin mo sa akin? Ano kaya ang pangako mo sa akin? Ang magbibigay ng instruction sa atin. Magbibigay ng encouragement sa atin at ng pag-asa. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Now, this hope isn't, sabi doon, fleeting. It's transformational. Ito ay kayang baguhin ang ating mga buhay.
No? Kayang ayusin ang ating mga buhay kung ikay aasa sa Panginoon. Meron pong acronyms, yung meaning ng hope. No? H-O-P-E. Ayan, number 1. Letter H. Okay? Hope. Ano sabi daw po doon? Harmony. Lakasan po natin. Harmony. Pag sinabing harmony, ito ay nagsisynchronize. Wow. No, sa music may magandang tunog. No, masarap pakinggan. Tama po ba? Nasa ayos, nasa tono, tumutugma yung instruments, nagkakaisa. No, parang isa lang ang tunog ng drums, ng keyboard, ng guitar, ng bass, plus yung kumakanta, nag-worship kay Lord. Napakasarap pakinggan. Nagkakaisa. Amen? Ganun po ba sa bahay? Nagkakaisa po ba? May harmony po ba sa bahay? O iba-ibang tinig? Iba ang boses ng tatay, iba yung sigaw ng nanay, iba rin si lola, iba rin si lolo, ito pa rin, yung aso, yung pusa. Iba ang ingay? Tama po ba? No? Walang harmony. No? Sa eskwelahan, ganun din. No? Pagka maingay lahat, sisigaw na ang teacher. No? Kami, may sign kami. Pag gumano si teacher, naku, lagot na kayong lahat. Ano yan? Susuntokin mo, teacher? Ibig sabihin, tama na. Quiet na. Amen? So, ang sabi po dito, harmony. No? Nagkakaisa magandang pandinig sa ating tinig. Kayo po ba, mayroon po ba dito na medyo kapag maingay na nagano po yung tenga nyo? Meron pong ganon? Kasi kami po, minsan, no, sa music po kasi, dahil ilang taon din po ako sa music, may problema na po yung tenga ko. Nagkakaroon po ng irritation. Kapag sobrang lakas na yung sound, kaya minsan yung mga music na sasabihan ko, pag sobrang lakas na kasi yung decibel, di ba, yung kakayanin lang, tolerance ng tenga mo, hanggang dun lang. At kapag sobrang lakas na, sobrang ingay na, pumapanting na yung bell, teng, gumagano na, sumasakit na. So, ibig sabihin, hindi na harmony yun. Chaos na yun. Magulo na yun. Maingay na yun. Nakakainis na. Parang gusto mo nang magalit. Tama po ba? So, walang harmony. Pero sabi po dito, God's word brings harmony. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pagkakaisa o masarap na pakinggan. Harmony comes when we align our lives with God's Word. Nagkakaisa daw, nagkakaroon ng masarap na pakinggan o sa loob ng ating tahanan o unity kapag lahat daw tayo ay palaging nakikinig ng salita ng Diyos. It brings unity with God and with one another, healing divisions in the families, churches, and even nations. Tama po ba? Nakapanood kayo ng yung mga hearing sa Senate? Ang gulo, no? Hindi mo maintindihan. Ano ba talaga? Sinasabi ng katahimikan, kaayusan, pero hindi lahat gustong magsalita. Ang ingay, nakaka-stress. Gusto kong makinig, gusto kong manood, pero off ko na lang kasi naiiritan na rin ako sa ingay nila. Amen? So sabi doon, ang tahanan daw dapat natin ay nandun ng harmony. Tama po ba? Meron po ba? Okay? Amen. Amen po ba? Nagkakaisa. No? Hindi yung sigawan dito, sigawan doon. No, madalas, syempre, kami, lumaki kami sa lola namin Talaga namang umaga pa lang, 3 o'clock pa lang ng madaling araw, pag hindi ka namang gumising sa ingay noon. Amen? So tayo po ba, mga nanay na narito, no? Ano ba naman hanggang ngayon, nandiyan ka pa, no? Wala pang sinain, wala pang niluto hanggang ngayon, ang ating hugasan, ang ating, dire-diretso. Pero may pahabol pa yun, umaga pa lang yun, wala pa yung tanghalian doon. O, tanghali na, okay na, nanghalian na, aba may panghapon pa. Magagabi na, hindi ka pa nagluto. Grabe, no? Tama po ba? Pero siyempre, mga Kristiyano tayo Kaya yung attitude natin lumalabas sa loob ng tahanan. Ang babait natin ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. Mababait tayo. Amen? Pagdating natin ng tahanan, dun masusubukan.
Amen? So sa family, kahit dito sa church, palagi nating ugaliin mga kapatid na may magsasalita dapat. May isa, may nakikinig para magkaroon ng harmony sa tahanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next, letter O. God's word inspires obedience. Sabihin nga po natin, obedience. Wow. Ang salita ng Diyos ay binibigyan tayo ng lakas or yung pagpupursige para sumunod. Sabihin nga po natin, obedience. O, tignan mo, ilan lang ang sumunod. Sabihin natin, obedience. Ayan, meron pang isa na naiwan. So, doon pa lang, no, very simple word, obedience. Pero alam niyo po, ang natutunan ko, i-wrap up ko lang po ito, James chapter 1:22, basahin po natin. Ayan po, salita ng Diyos, James 1:22. Ayan. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan. Si Jesus Christ po yun, na pinakita po dito. Sabi, be doers of the word. Hello, nandiyan pa kayo? Ang obedience na tinatawag ay pagsunod, doers with action. Ayan. Action. Alam po natin yan, di ba? Action word. May kilos, may gawa, may kaganapan. Hindi yung tulog-tulog lang. Hindi yung binasa mo lang ngayon, pag-uwi sa bahay, ala na. Nakalimutan na yung salita. And not hearers only, deceiving yourself, dinadaya mong sarili mo. Example, isang tao na aalis, ikaw papasok ng trabaho, ng school, humarap ka sa salamin. Pagharap mo sa salamin, nakita mo ang mukha mo ay mayroong, merong something sa mukha mo. Tama po ba? At pagkatapos nun, nakita mo na nga umalis ka, diretso ka pa rin. Ganon ang tao. Ganon. Kapag nagbasa ng Bible, binasa lang. Pero ang salita ng Diyos, hindi man lang niya tinanggal yung mga bagay na pinaalis ng Diyos sa buhay niya. Palakpakan po natin ang Diyos ng mabuti. Ang ibig sabihin po ng obedience, example is Jesus Christ. Nagpakumbaba siya at naging masunurin. Ano po yung word? Napakaganda. Nagpakumbaba. Sabihin po natin, nagpakumbaba. Yan. Naging masunurin. Sabihin natin, masunurin. Yan. Huwag na yung kamatayan. Ayaw nyo si Jesus Christ. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Tignan nyo example, dalawa. Ira-wrap up ko po ito. Bagay na akin pong napansin sa akin pong pag-aaral. 3 bagay. Pag sinabing obedience, merong pagsunod, obedience, paggawa, meron din humility. Sabihin natin, humility, obedience, humility, surrendered life. Kita nyo? Imposible ang isang tao sumunod kung walang pagpapakumbaba. Tama po ba? Kahit sa bahay, kahit sa trabaho nyo, titulado ka, meron kang magandang posisyon. Halimbawa si architect, Arky, nandito. Arky, sabi ng boss niya, sir, ganito. Meron siyang inutos si boss. Ikaw naman ang gumawa nun. Pwede mo ba sabi, teka, architect ako Bakit mo palilinis sa akin yung basura? By position ako. Meron bang ipinakitang pagpapakumbaba doon? Pero gusto mong sumunod. Obedience Pero dahil sa sasabihin mong, hindi ko naman trabaho. Remember Jesus Christ. Hindi nga siya karapat-dapat na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya dapat maghirap. Tayo dapat ang naghihirap sa kasalanan. But He humbled Himself. Tama po ba?
Kaya ang obedience with humility. And humility, surrendered life. Jesus Christ, He died on the cross hanggang kamatayan, sumunod siya. Anong uring obedience to? Ang uri ng obedience na hinahanap ng Diyos sa atin ay handang magpakumbaba. Handang magsakripisyo. To the point na sige na nga, i-ano ko muna itong trabaho ko, ililigpit ko muna itong trabaho ko dahil may nangangailangan na ipag-pray over doon. Hello? Tama po ba? Mabuti po ba ang Diyos? May natutunan po ba tayo? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And then number 3, letter P, no? Hope, H-O-P. And letter P, God's Word brings peace. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. No? Gusto mo na magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo na lang, ikaw individually, sa buhay mo. Magiging mapayapa ka lamang kung natutunan mo ang salita ng Diyos. Ano ang sabi ng Isaiah 26 verse 3? Basahin po natin. Sige, sabay-sabay po. Ready, go. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. And then sa Mark, sabi po doon, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang nasa tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Binigyan ng kapayapaan. Sa gitna ng bagyo. Sino ang dumadaan sa bagyo ngayon? Amen? The boat is sinking, almost there, almost susuko na, almost lulubog na. Nasaan ka na, nataranta ang mga disipulo niya. Kasama si Jesus. Nagpapatuloy sila sa gitna ng bagyo. Naataranta ang mga disipulo. Remember, si Jesus Christ nandun. Amen. Ano sabi ng Panginoon? Napakaliit ang pananampalataya ng mga taong ito. At maya-maya inutusan niya, manahimik, pumayapa ang lawa. Amen. Si Jesus lamang ang may kakayahan upang bigyan ka ng kapayapaan. Patahimikin na ang mga unos na dumarating sa atin. Sabi nga, tulad ng agalan, papatianod ka na lang eh. Naranasan niyo po ba yun? Na sinabi ng salita ng Diyos, be still and know that I am your God. Palakpakan po natin ng Panginoon. Naranasan po ba natin yun? Nasa gitna tayo ng malaking pagsubok. Lord, eto na. Puputulan na kami ng kuryente, Lord. Lord, kailangan ko ng pang-tuition fee, Lord. Pero ang sabi ng Lord sa'yo, napakalakas na binulong. Be still. Pumayapa ka. And know that I am your God. Wala ka bang tiwala sa Diyos mo? Napakalaki ng Diyos mo. Tignan mo ang langit. Kaya mo ba sukatin ang kalangitan? Ayan ang Diyos. Tahanan ng Diyos. Punong-puno ng pagpapala. Ako palagi ko pong nararanasan po yun eh. Sabi ng Lord, pumayapa ka. Ayan, yung mga intercessor, palagi kong sinishare, pray for me, pray for me. Pero alam niyo po ba, sa gitna ng troubles, sa gitna ng mga problema, ewan ko ba, ang sabi ng kasama ko sa school, sabi ng co-teacher ko, Ma'am, pag nakikita kita, parang hindi namang halata na nag-aalala ka. Sabi ko, nagkikwento ako ng mga problema, Ma'am, parang hindi naman nakikita sa'yo na may problema. Sabi ko, glory to God, dahil pinangako ng Diyos sa akin, be still and know that I am your God. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Kasama mo ang Diyos. He never leaves you. He will never forget you. He will never abandon you. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Humingi ka lang sa Kanya. At ikaw ay bibigyan niya. Hindi man ngayon, o baka mamaya, o baka bukas, sa makalawang araw, wait! Mag-antay ka. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon.
So, sabi po doon, the Word of God reminds us of His sovereignty and His faithfulness, calming our fears and anxieties. Amen? Peace is not the absence of problems, but the presence of God, assurance in the midst of challenge. Amen po ba? Assurance. Kung alam niyo po ang salita ng Diyos, meron kang bibitawan at sasabihin mo, nasusulat, Lord, sinabi mo yon, and my God will supply all my needs according to His riches and glory. Amen po ba? Pero kung alam mo, yun lang ang tanong, kung alam mo ang mga pangako ng Diyos. And then lastly, ang sabi po dun yung hope, H-O-P-E, ano daw po yun? God's Word empowers us. Ang salita ng Diyos, sabihin nga po natin, empower us. Parang tatlo lang ang obedience, ha? Empower us. Salita ng Diyos ay nagbibigay ng lakas. Sabi ng Matthew, hindi lamang sa tinapay tayo nabubuhay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. In Joshua chapter 1 verse 8, gusto mong maging matagumpay, meditate the Word of God day and night. Sinabi sa 2 Timothy 3:16, ang salita ng Diyos ay binigay na isulat. It is inspired by the Spirit of God. Ang salita ng Diyos ay binigay for your correction, para sa ikatutuwid mo, para sa kalakasan mo, para itama ka. Ito ang nagagawa ng salita ng Diyos sa atin. He empower us through the Word of God. Sino dito ang nanghina nung nakapakinig ng Word of God? Wala eh. Ika'y na-empower, ika'y napakalakas, ika'y napatatag, nagkaroon ng pag-asa. Tama po ba? Dahil nung narinig mo ang salita ng Diyos, ano sinabi na salita ng Panginoon? Pananampalataya ay darating lamang sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang faith mo ay hindi lalago. Ang pananampalataya mo hindi tatatag kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ano sabi ng Panginoon? Kung meron kang kasing liit ng faith, na kasing liit ng munggo o maliit pa sa munggo, you can cast out the demon or you can cast out that mountain. Maniwala ka sa Diyos because of your little faith in God. Palalakasin ng Panginoon kung ika'y mananatili sa Kanyang salita. Our foundation, amen, no other than the Word of God. Remember, God said, ang sabi ng Panginoon, siya'y nasa langit, siya'y nagparoon at parito, binabantayan niya ang kanyang salita na mangyayari at magaganap sa mundong ito, tulad ng ulan, na kapag binitawan niya ang ulan, bumagsak, mababasa ang kalupaan, at binabantayan ng Panginoon, bawat salita niya na kanyang binitawan, magaganap kahit pinakatuldok pa yan, mangyayari at magaganap. Ang tanong, kung alam mo ba ang salita ng Diyos? Amen? Meditate the Word of God day and night. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. All the scriptures, tandaan po natin yan ay nasusulat. To equip us. Sabihin natin, equip us. Equip for every good works. Tinuturo ng Diyos ang salita niya to ready, para i-ready ka, para i-equip ka, maging handa ka to do good works, para gumawa ng mabuti. Ngayong araw na to sa ating paglabas, gagawa tayo ng pinakamainam, pinakamabuting gagawin mo ngayon, kapatid, ay ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao na sa paligid natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. We give you praise. Honor and glory belongs to you, Lord. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Itong pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Itong Bible, sabi dito, hindi ito parang dictionary, no? Para lang makakuha ka ng vocabulary, or punta ka ng Wikipedia, or information, no? Google lang.
For information. Hindi po for information to eh. Ang sabi po, ang salita ng Diyos, this is not our information, but for our transformation. Sabihin nga po natin, transformation. Pagbabago, para mabago tayo. Kaya sa Senado, napakaganda ko ang salita ng Diyos. Araw-araw, binabasa ang salita ng Diyos sa Senado. Siguro magkakaisa ang Senate natin, ang gobyerno. Amen, ang bansang ito. Ito ay ang kayang baguhin ng Diyos. Walang salita ng tao, kay nanay mo, tatay mo, lola mo, mga sir mo. Hindi ka kayang baguhin ito. Pero ang salita lang ng Diyos ang kayang magbago at baguhin ang buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let us sing one song before we pray. Nais kong mamastan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka, siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang ngiti ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo na mabawi ang pangamba, sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo'y galak ay umapaw. Sa piling mo, O Diyos, sa piling mo. Isa pa, nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang ngiti ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Piling mo, sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo'y galak ay umaapaw. Sa piling mo, Hallelujah. isa pa, Sa piling mo. napapawi ang pangamba. Hallelujah. Yes, Lord. We hope in the Lord. Ang pag-asa namin ay nasa iyo, Lord. Ikaw lang ang aming sandigan, Lord. Sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon. Oh, Diyos, sa piling mo. Tunay nga po, O Diyos, sa piling mo kami umaasa. Sa piling mo, O Diyos, kami nagkakaroon ng kapayapaan. Wala na kaming malalapitan, wala na kaming matatakbuhan pa. Saan sa mundong ito, saan sa sulok ng mundong ito, kami magkakaroon ng kapayapaan, kundi sa iyo lamang presensya. Hindi na namin kailangan lumayo.
Hindi na namin kailangan na maghanap pa ng iba pang lugar na magiging mapanatag, mapayapa, kundi sa iyong presensya lamang kami makakatagpo ng tunay na kapayapaan. Hayaan mo, O Diyos, ang bawat salita mo na aming napakinggan. Turuan mo kami na kami marunong sumunod. Matutunan namin magpakumbaba sa iyo. Matutunan namin mag-surrender ng buhay namin sa inyo. Kaya sa umagang ito, ating itaas ang ating mga kamay at sabihin natin ang salitang ito, Panginoon Yesus, muli po akong lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Lord, inilalapit ko sa iyo ang aking puso. Hayaan mong Panginoon na ikaw ang maging Diyos at maging Panginoon ko. Turuan mo kong sumunod sa iyo. Turuan mo, Panginoon, na isuko ko ang buong buhay ko sa iyo. Dahil alam ko, Panginoon, sa iyo lamang ako'y magkakaroon ng pag-asa at kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na nagbibigay sa amin ng pagtuturo. You're equipping us through your word and to be ready to do good works. You empowered us with your power, with your word, with your presence to transform us, O Lord God, to strengthen us and to encourage us so that we can encourage people and to do a great impact, millions of people for Christ. Salamat po, Panginoon. Mangyari po nawa ang lahat ng ito sa buhay po namin. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.